Good morning po. Welcome back po sa ating lecture room. At ang topic po nating ngayong araw na ito ay mga bagay po na may patungkol po sa kaso ng lupa. Number one yan. Number two is yung saan korte natin i-file yung mga klase ng kaso na i-discuss natin ngayon. At number three, ano bang epekto ng RP Bara sa mga kaso na patungkol sa lupa? Ano ba yung RP Bara? Yan yung Real Property Valuation and Reform Act, no, na bago lang naipasa ng Congress na naging sa ibatas po siya, Republic Act 12001. Okay, simulan po natin ang number one. Well, ang kaso sa mga lupa po ay actually tawag nito is real actions, no? Real actions po. Gusto ko lang maintindihan natin kung ano ba itong real actions, no? Ito po, it involves actions, no, affecting title to real property or any interest therein, and possession of real property or any interest therein. Take note, no, na-highlight ko po dito sa title to real property is because ang title po dito, hindi po yung titulo ng lupa. Ang big sabihin po ng title is that ito po yung evidence of ownership, yung katibayan ng pagmamayari ninyo sa lupa o sa real property na yan. No? So, pag meron pong involved sa ang kaso sa pagmamayari ng lupa, yan, no? O sa ebidensya o katibayan ng pagmamayari ng lupa, yan po real action po yan siya. At meron din po tayong pangalawa, yung possession of real property. Yung bawiin mo ba ang possession ng property dahil may nakuha po ng iba. Okay, so ang number one nating i-discuss is itong action reivindicatoria, no? Or action to recover ownership, no? So, ito pong action reivindicatoria or action to recover ownership, ito po yung pagbabawi, no, doon sa property dahil sinasabi mong ikaw ang tunay na may-ari. At the same time, binabawi mo rin yung possession kung wala sa iyo ang possession. Okay? Minsan, nagkakasabay po ang action to recover ownership and possession of the property, no? So, ang action reivindicatoria is a suit, no? Isang kaso po, no, na ang object po nito is ang recovery ng property. Okay? As a owner, no? Recovery of the property as an owner. So, ibig sabihin, sinasabi mo, ako may-ari ng property. Okay. And I want to recover the ownership of that property. Now, more or less, it is considered as kung wala kang possession sa property, at the same time, you are also recovering the possession, no? Yung possession ng property as an incident dahil ikaw ang may-ari. 'Di ba? Kapag tayo ang may-ari ng isang bagay or ng lupa, sabihin natin, ano ba yung mga bundle of rights, 'di ba? Na-discuss natin, like you have the right to exclusive ownership and possession, the right to the fruits, jus pruende, okay? Jus vindicande to sue, and jus possidende to possess, di ba? So, as an incident of an owner, dahil ikaw may-ari ng lupa, pwede mo po ring bawiin ang possession, no? Ng property. Yan po, no? Pangalawa, okay, meron tayong tinatawag na action, okay, publicana. Yan, action publicana or the plenary action to recover possession. So, meron kumuha ng property at ikaw ang owner, hindi issue ang ownership doon dahil ikaw talaga ang may-ari. Kaya lang, kinuha ng iba na hindi naman siya may-ari, hindi naman siya nagkiklaim ng pagmamay-ari. Yan po yung plenary action to recover possession, no? Ang action publicana po, no, is one for the recovery of possession of the right to possess. Ano ba karapatan mo at kinuha mo yung property? Wala po. Ibig sabihin, wala kang karapatan dyan. Akin yan. Dahil ako ang may-ari. Ako ang merong titulo. Title. Hindi po yung titulo ng lupa. Ako po ang may titulo or yung owner of that property. Yan po ang sinasabi sa kaso po ni
Cesario Hilario versus heirs of Salustiana Salvador, GR number 16384, April 29, 2005. Sabi po ng Supreme Court. No? So, take note of that. No? And then, another example would be ito, cancellation or annulment of deed of sale and transfer certificate of title, land titles, or tax declaration involving real property under the name of another person. Ibig sabihin, ipa-cancel mo or ipa-annulment mo ang deed of sale, no? Tsaka yung mga titulo, ipa-annul. Ibig sabihin, kung annulment of deed of sale and title, it is valid until annulled. Ibig sabihin, on its face itself, parang, valid siya. Pero, yun pala, meron pala siyang mga intrinsic defects. So, ibig sabihin, sa loob pala noon na hindi nakikita, meron pong depekto. Kaya ipapa-annul natin. Or, ang deed of sale. And with that, correspondingly, kasama rin po yung pag-annul ng titulo. Kasi kung nalipat po ang titulo doon sa nakabili. Anong may klase, no? Well, there are many badges of fraud, no? In a real estate transaction. Sometimes, kunyari, nag-deal kayo na bentahan na property worth 5 million, nabayaran ka lang ng 3 million, tapos nilipat na ng buyer ang property under his name. Ewan ko kung bakit nag-execute ka rin ng deed of sale, hindi ka pa fully paid. Kung sakali ganun na nangyari. In that particular instance po, no, there is what we call a failure of consideration. In that failure of consideration, lack of consideration. Kulang ba ang bayad? So, kung hindi ka magbayad, ipa-annul ko ang deed of sale at saka yung title na nalipat sa iyo, no? Or yung mga consent, no? Sa pagbigay ng pahintulot sa pagpirma. Lasing na lasing ka, pirma ka doon. Sabi, utang ako pare. Yung pala deed of sale ang pinirma mo. Ay, ano, no? May mga fraudulent na mga situation. So, annulment of deed of sale and transfer certificate of title. Usually kasi, meron kasing mga sitwasyon wherein ang relationship ng buyer and seller hindi sakto. Kasi, di ba, meron number one, meeting of the minds. Dapat mag-meet ang minds sila with respect sa price, magkano ang property, magkano ang presyo sa bentahan, no? So, there must be a meeting of the minds. There must be an object of the transaction. Ano yung object? Yung lupa. At dapat meron po tayong price certain equivalent to price certain in money, no? So, may presyo kung magbentahan ng property. Kung meron pong defect noon, no? Hindi naman sinasabing void, no? Defecto lang ba? Makukonsider dyan siya as valid until annulled. So, kung ipa-annul mo, meron kang period, may prescriptive period, hindi forever, no? Meron kang tanning, no? Iba po yung void, which we'll discuss later on, no? Bakit kasi pati tax declaration, no? Pwede palang ipa-annulment. Yes po, kasi may instances na ang property hindi titulado. Yung unregistered land ba? At ang hawak lang doon is tax deck. So ngayon, ang tax declaration nailipat sa pangalan ng iba through this kind of transaction na annullable, na ibig sabihin merong vitiated consent, no? Yung ibig sabihin yung pagbigay mo ng consent doon sa pag-transfer is merong mali, no? At dapat i-correct. Kung hindi i-correct, ipa-annul ko yan siya. Alright, so take note of that. It usually involves transactions, no? There is a person who is in good faith and the other one is in bad faith, mga ganyan. Alright, so another example, ano pa? Another example would be, ito, judicial foreclosure of mortgage. Okay. Ano ba yung judicial foreclosure of mortgage? Yung hindi ka nakabayad ng utang, ipo-foreclose. Yan. Yan ang nangyayari sa situation. Like, kung hindi ka nakabayad sa pag-ibig, mapo-foreclose ka. Take note po, may dalawa po tayong klase na foreclosure. Number one is yung tawag natin extrajudicial foreclosure. Ibig sabihin, extrajudicial, hindi na kailangan magpasok sa court. Diba? Ibig sabihin, on your own, pwede na ka mag-foreclose sa property. Paano yon? Doon po sa real estate mortgage, kapag nakasaad doon na binibigyan po ng mortgagor, yung mortgagee, yung nagpautang ng karapatan na i-foreclose ito
na gawin siyang attorney in fact para ikaw mag-foreclose kung hindi ako makabayad. Sige, pwede mo na i-foreclose yan. Hindi ka na dumaan sa korte. Extrajudicial foreclosure. Yan po. Pwede po yan. Extrajudicial foreclosure. Pero minsan, ang real estate mortgage, walang nakalagay na binibigyan niya ng authority yung mortgagee, yung nagpahiram. Hindi binigyan ng mortgagor. Kailangan papile po ng tinatawag na judicial foreclosure. Kasi hindi ka naman binigyan ng authority doon. So you have to go to court and file a case. No? And the court will require the other party, sige, sagutin mo to. Bakit? Hindi ka nakabayad, di ba? So, now take note lang sa foreclosure of mortgage. Kapag na-foreclose po ito, meron po tayong 1-year redemption from the time of the sale in public auction and issuance of the certificate of sale. Yung first certificate of sale, parang itawag kong provisional certificate of sale kasi may final certificate of sale pa tayo. Pag dating na po yung 1 year at hindi pa rin nakakabayad yung nagutang. Okay. Next is, hingin mo na si sheriff. Hindi siya nakabayad, lampas ng 1 year. Kailangan ko na po ng final certificate of sale. Pag issue po yan, yan pong final certificate of sale, yan po ang babasihan para bayaran po ang capital gain tax. So take note of that. Short discussion on this para at least ninyo about ditong foreclosure. Yan, it's a case, no? Kaso po ito patungkol sa lupa. Ano pa? Ito, expropriation proceedings. Alam natin ito. DPWH, bypass road, dadaan dito. Ang daming ma-bypass roads because of the previous projects ng previous administration under the Build program, no? And ang dami nga, no? And pagdaanan po siya ng DPWH, kunyari, yung property yung bypass road, dapat po kayong bayaran. Ang problema kasi dito sa expropriation proceedings or yung tinatawag nating eminent domain, no? Totoo po yan. Nasa inherent power po ng government yan or ng state, no? Wherein kukuha sila ng lupa for public use. Bypass road nga para makadaan, para yung traffic wala na. Tama naman, public purpose, okay. But ang sabi po kasi ng batas is that bayad muna bago kuha. Nangyayari, kinukuha muna tapos hindi binabayaran. Kawawa naman yung mga nakunan ng property, no? And they would say na, paano man ito, attorney, hindi kami nabayaran. Bakit yung pinayagan na daanan ang lugar nyo, hindi pala kayo binayaran? Kasi dapat kasi niyan is that merong first formal offer ang DPWH or any government agency na mag-expropriate. Okay. Hindi lang naman kasi DPWH ang pwede, no? Na telco, yung mga national, hindi, yung Transco, yung mga kuryente, di ba? So, ibig sabihin, before they expropriate, offer sheet mo na. O, sige, sir, mag-negotiate kami, pwede namin bilhin ganyan. O, sige po, bayad, 50%. Okay? Then, after pag nagawa na yung deed of sale, another 50%. Ganyan man ang basic rule, no? Basic rule niya. The problem is that, dahil si DPWH, nag-contract siya ng isang private contractor to do it, sige lang daan, sige lang bulldoze yung private contractor. Wala siya pakialam. Unless, sabihan mo na sisins, di pa ako nababayaran dito, huwag niyo po nang gibain yan. Yan po ang technique, ha. Pag hindi pa ho kayo nababayaran, huwag niyo ipa-bulldoze. Lagyan niyo ng no intrusion on private property. Mag-stop yan sila, liliko yan. So, mapipilitan si DPWH mag-transact sa inyo. So, having said that, una nga, bayad mo na bago po ang taking. In fact, kung ayaw mo magtanggap, ang rule is that ang kailangan is ayaw in-offer na ng DPWH, ayaw mo pa rin tanggapin, ayoko talaga. So, ang gagawin niyan is magpa-file yan ng expropriation proceedings in court. And pag-file po ng expropriation proceedings doon, automatic po ang government agency, example, ang DPWH, magde-deposit po sila ng 50%. Pero this time, based on zonal value na. Kasi yung first nilang in-offer is market value. Negotiation nyo wala pang korte. Market value. Ngayon, dahil ayaw mo pumayag, example, at kahit anong bigay ng DPWH, hindi ko pumayag, magtanggap, sige, file namin sa court, pero zonal value na ibibigay namin na 50%. Okay? And then, that's the fact na nagbigay sila ng parang bayad doon. Yung tawag diyan is consignation, no? Kino-consign
ng DPWH or government agency ang pera doon sa korte, it's tantamount to payment bago nila kunin. Yung issue kasi na kukunin is hindi na natin ano yan yung i-question kasi right ka ng state or ng government to get property for public use, no? Ang issue na lang is yung bayad, yung just compensation. Mabayaran ka ba? O yan. So, nag-comply siya. So, take note ha, add tip lang kapag merong mag-attempt na mag-destroy sa inyong property or mag-intrude, magpapasok, ibabuldos na, hindi pa kayo nababayaran, stop. They will stop. Yan po ang technique. No? Until such time. Kasi may iba, wala pa talaga offer. Kawawa naman yung iba. Tapos ngayon, pag once nasira na, ay, maningil ka sa DPWH, ay, bukas-bukasin ka lang. Bukas na. Balik lang po kayo hanggang di pa kayo mabayan. Hanggang maubos na ang budget. Hanggang mapalitan na ng ibang administrasyon. Tapos galit. Kunyari sa former administration, wala na. Hindi na mababayaran. No? So, take note of expropriation proceedings. Okay, what else? Next slide would be ito, partition of real property. Yung propriedad ba, paghati-hatian? Well, usually nangyayari itong partition of real property sa mga heirs. Yung heirs kasi, di ba, pag namatay po ang parents or ang ninuno or ancestors, by operation of law, yun po mga heirs, automatic co-owners. Kaya ang tawag yan ay forced co-ownership. Puwersahang pag magiging co-owner sila. Wala kang choice because the law says you are co-owners now if there are many heirs. No? So, usually, ang problema ang paghati. Okay, may isang lupa. Sabihin ng isa, sir, kunin ko na yung aking share dyan. Ayaw nung isa. Hindi yan hati-hatiin. Hindi, kasi kailangan ko na siya. Hindi. Now, under the Civil Code, you are not required to remain in the ownership kung ayaw mo na. Ayaw ko na. Wag na. Hindi na ako maging co-owner. Kapatid pa rin tayo, hindi na mawala yun. Pero ayaw ko na maging co-owner tayo sa property. Ayaw talaga niya, matigas. Then, your remedy is to file a judicial partition. Kasi hindi sila pipirma ng extra judicial partition. Alright? Take note of that. Now, sabi nila, may issue noon, file ka ng partition, hindi pa nga na-declare ang sa estate proceedings or intestate proceedings na heir ka. Hindi na po, sabi ng Supreme Court, no, you could file immediately for partition because by operation of law nga, established na ikaw po ang may-ari ng lupa. Part owner of the property kasi marami kayo doon. Diba? So usually ganyan, no? Partition of real property, real action po yan, kaso po yan patungkol sa lupa. Okay. And then, ano pa? Let us see. Ito, quieting of title. Narinig nyo na ba itong quieting of title? Tingnan mo itong mama dito. Meron siyang daldalang titulo. No? Ang titulo po na ibig sabihin dito, hindi yung certificate of title, ha? Baka naman kasi iniisip nyo, titulo. Basta pag sinabi nating title, quieting of title, pagpatatahimik sa pagmamay-ari ng lupa. Okay. So, ikaw meron kang property. And ikaw ang owner o may title ka noon as an owner. Tapos, meron ka ring patunay noon ang titulo mo. Ayan. So, ibig sabihin po, meron ngayon nagkiklaim. Sana sabi niya, ay, may deed of sale ako yan. Donate niyan sa akin noon. Ako may-ari niyan, no? Parang hindi ka makatulog, no? At meron pinapadala ka ng letter na, ay, alis ka na dyan kay nabili ko niyan noong unang panahon at saka akin yung property niyan. Now, under Article 476 of the Civil Code, no? Ito po, basahin natin, no? Whenever there is a cloud on the title to real property or any interest therein, by reason of any instrument, record, claim, encumbrance, or proceeding which is apparently valid or effective, but is in truth and in fact invalid, ineffective, voidable, or unenforceable, ayan. Parang, totoo? Ikaw ang, meron akong dito, deed of sale, tsaka meron deed of donation noon na ginawa nung, diyan dapat sa'yo. Hindi naman yan valid yung deed of donation, patay na yun si Hindi, ako yun pa talaga. Sige.
file ako ng quieting of title, ipadetermine natin sa court kung sino nga ba ang totoong may-ari. Ayan. Diyan po, it is a special proceedings. Ang purpose lang niya is tukuyin kung sino ba talaga ang tunay na totoong may-ari nito. Ikaw na meron kang sinasabing, meron kang legal title. Pag mayroong legal title po, ang ibig sabihin niyan, registered, may title ka, titulo na certificate of title. Kung equitable title naman, hindi necessarily registered, pero meron kang tawag nating patunay na meron kang beneficial interest on the property. No. Sabi ng Supreme Court in Salvador versus Patricia Incorporated, legal title denotes registered ownership. Nakarehistro. While equitable title means beneficial ownership, meaning a title derived through a valid contract or relation and based on recognition of equitable principles. No? Now, ibig sabihin yan, kung meron kang papeles na deed of sale, tapos sinasabi niya, hindi, ako ang nakauna nakabenta, pero ako in possession, sabi mo, hindi, magugulo talaga siya. O sige, file ka ng quieting of title to forever stop, no, the issue of ownership para ma-determine talaga kung sino may-ari. So, if you are the complainant or the plaintiff, ikaw yung magpa-file, you must prove, no, that you have this legal or equitable title on the property na pinasabi mong pinapatahimik mo ang issue dahil ikaw talaga ang tunay na may-ari. No? And the other party will also defend, no, and present evidence to prove no, ako yan. Kaya titingnan niya ng korte. Teka, may deed of donation ka nga. Invalid naman tong deed of donation mo. Bakit, sir? Nag-violate sa pagnotaryo ang abogado. Pag nag-violate ang notaryo sa abogado, hindi ka nag-personal appearance, defective instrument. Hindi na yan siya maging public instrument, private instrument. Na ano bang sabi ng batas? Kapag ang deed of donation po ay private instrument, or sulat kamay, or hindi siya notaryado, hindi public instrument, it is void. Walang bisa. So, naklaro. Sige, void yan. So, ikaw, meron ka talaga ang papeles dyan, ikaw ang tunay na may-ari. Quiet na ang pagmamay-ari sa property na ito. Parang ganun lang po, no? It's just a discussion on, parang layman's discussion lang po ito, no? Para maintindihan po ninyo ang ano po ang ginagawa. Kasi kung gamitin natin yung Latin and mga highfalutin legal terms, baka may hirapan tayo makaintindi po, no? So, ina-explain natin sa inyo to. I'm explaining it the best that I could so that we could all understand. Okay. Ano pa? Ito, declaration of nullity of real property transaction. Ito yung sasabi ko sa inyo. For example, void ito. Merong deed of sale, in-execute, pero hindi ka naman binayaran. Hindi ito lack of consideration. Gaya ng example natin kanina, ito talaga failure of consideration. No consideration at all. So what is the rule? The rule is that it is a void transaction. If it is a void transaction, it is imprescriptible at pwede mo yan siyang habulin. Walang time frame. Okay? Kasi, like for example, nagkaroon ng simulation ng sale. Simulation ng sale, sige, gawa lang sila. Pare, pakiram mo ako ng deed of sale mo. Pare, para pakita ko sa girlfriend ko na nabili ko yan para sagutin ako at mag-asawa na kami, para mag-asawa kami. Sige, gawa lang sila. Pagkatagalan, sabihin niya, uy, akin na yung property, may deed of sale ka. Lipat ko na yung title. Teka, sandali, sabi mo, pakita mo lang sa girlfriend mo, simulated lang yung sale, hindi naman totoo yan. Sabi pa niya, hindi, akin ito, permado mo in everything. Tanong, meron bang bayad na nangyari? Wala po. May patunay ka ba na binayaran mo ako? Wala. Therefore, the transaction is void and it can be nullified. Yan po yung declaration of nullity and on real property transactions. Katulad din, isa pa example, nagbenta ang isang asawa, tapos walang marital consent. Conjugal property, binenta sa isa. Tapos hindi niya pinapirma asawa. Noon po, nung panahon ng old civil code pa, pwede pa. Kahit na voidable lang siya. Pero ngayon, under the family code, effective August 3, 1988, pataas.
Kapag conjugal property, kailangan po ang marital consent. Pag walang marital consent, void, void, void. Walang epekto, walang bisa. Discussed na po yan clearly ng Supreme Court. Kasi kinumpara doon sa kaso na nabasa ko is that before the effectivity of the family code. In fact, meron pa nga prescription to question doon eh. But now, since governed na tayo ng family code under family code starting August 3, 1988. Yan. Lahat ng conjugal property kapag ibenta ng isa, bawal kapag walang pirma ang asawa. So therefore, it is a null and void transaction and the wife na hindi naka-join, pwede po siyang mag-file no, ng nullity of real property transaction. Ano pa ba? Okay, ito. Other actions involving title to real property. Ano ba mga usual, no? Okay, ito. Property boundary. Di ba? May encroachment. Merong sumobra yung kabila. Nandoon na yung kubeta niya nakapasok sa kabilang sa property mo. Nagpag-conduct mo ng relocation survey. Talagang nakita may encroachment. Pinapalis mo. Sabi niya, hindi yan totoo. Usually, hindi, mag-conduct tayo ng joint survey. Pag may joint survey na found out talaga na meron talagang encroachment, hindi na rin siya magpasya. Bahala ka, korte. File ka ng kaso sa korte. Paggugulo ba? Because ayaw niyang mag-move out. No? Well, you know for a fact na kung ang encroachment was in good faith or in bad faith, meron tayong rule. But at any rate, kahit good faith or bad faith yan, dapat talagang ibalik yan sa tamang sukat kung saan talaga dapat ang boundary line mo. Alright? Yung maganda lang sa bad faith ay pwede talagang sirain plus danyos perwisyo. Doon sa good faith naman ang pagka-encroach, hindi niya alam, tapos talagang in good faith siya na kasi yan ang pagkabenta sa akin. In fact, kay ikaw nagbenta. Yan ang sabi mo dito, boundary line, I followed it. Well, there is some rule, no? Walang danyos perwisyo. At pwedeng, sige, bayaran mo na lang yung sobra. Or kung hindi, sige, move na lang. Tapos, or arkilahan mo na lang yung area na yan. Pwedeng ganun, no? Kasi good faith. Pero pag bad faith, hindi. Kubeta, nakapasok talaga sinadya dahil para makapaglamang. May mga ganong resita lang yung tao. Gustong-gusto pag makalamang kahit na konting inch of the property lang para lang makalamang. Ayun. I-encroach sila. At the end of the day, concrete pa lang ginawa nila. At the end of the day, is mahihirapan pala. Di ngayon, magkakorte pa. Himbis magkapit-bahay kayo, masira na ang pagkakapit-bahay. So, that's how it is. No? So, property boundary, encroachments, yan ang mga usual. At saka, yung mga iba pang mga property, no, mga land scams, no, about involving property. Marami po. Basta involving title o yung ownership sa property and interest therein, kahit ano po yun, no? Yung mga ganyan, sa ano po yan? Yan po yung mga kaso sa lupa. Now, bakit ko po diniscuss itong mga some cases, no? Marami po actually iba't ibang klaseng kaso. Alam mo, sabi nga nila, law is an art. Kaya maraming talagang, kung law is an art, yun yung mga scammers, they have all arts in their world na pwede na mag-scam para makuha ng property. And di ba ibang mga cases pwede i-file. So, kaya meron tayong other actions involving title to property. But what I am discussing this one is because of jurisdiction. Meron kasi akong i-discuss sa inyo about jurisdiction. Ito, jurisdiction. Sa batas po natin, Republic Act 11576, no? Take note ha, July 30, 2021. Bago lang ito ha. 2, 23, 24. About 3 years na. Pero bago pa rin yan sa akin ha. Okay, ang basihan po, pag-usapang lupa, yung diniscuss ko sa inyo, mga kaso sa lupa is ang tax deck po importante, ang assess value niya. Okay. Paano natin malaman ang assess value sa tax deck? Okay. Ito po ha, let us see. Try ito po. Yan ang area, 500 square meters. Tapos, ang market value niya yan. Ang assess value nandito sa right side, ayan, 43,000. Bakit importante malaman ang assess value? For purposes of jurisdiction. Okay. Kasi po, sa Batas Republic Act 11576, no? Kapag 400,000 pesos and above, regional trial court yan. A regional trial court is a
second level court. Mas mataas yan sa MTC na first level court, no? Now, if it is less than 400,000, dito po tayo sa municipal trial court. Okay? Marami ang MTC po. Ito Metropolitan Trial Court sa Metro Manila. Dahil Metro Manila, Metropolitan Trial Court. Sa mga cities din, Municipal Trial Court in cities. Meron pang Municipal Circuit Trial Court, yung paikot-ikot na yung judge from one municipality to another. Meron pang tinatawag na MTC, yung Municipal Trial Court lang, okay, for that particular municipality. So, iba-iba po. No? Pero, the same na yan sila. First level court yan sila. The same. Ang pangalan ng iba. So, wag po kayo mawala. Ito po, no? 400,000 and above na assessed value sa regional trial court. 400,000 pababa na value, less than 400,000 po sa MTC. Bago lang po ito, July 30, 2021. So with that, if you will notice, ang assessed value natin ngayon, no, is that wala pa nag-take effect si RP Bara yung Republic Act 12001, no, yung pag single property valuation na na-discuss ko sa inyo. Still, the court is still looking at, for purposes of jurisdiction, ang assessed value. Karamihan po ng mga assessed value po talaga napakababa. Swerte ka kung aabot ang assessed value ng property at more than 400,000. Kukunti lang. Mga agricultural properties usually nasa 20,000, 40,000. Yung experience ko mamaliit na residential lot, aabot lang ang value ng real property kasi lupa lang ang binabasihan hindi kasama ang building. For purposes of jurisdiction, makita mo doon ang value tag 200,000. So, ibig sabihin, itong Municipal Trial Court now, effective July 30, 2021, na-flood siya ng napakaraming kaso. Yun, totoo. Ang daming kaso talaga ngayon ng MTC. Yan ang aking na-observe, no? And as I see it, talagang hirap ang mga judges dyan, no? In fact, kasama pa sa kanila itong kaso rin sa lupa, itong forcible entry at saka unlawful detainer. Ano ba yung forcible entry at unlawful detainer? Ito yung mga kaso na, for example, forcible entry, pinasok ka within 1 year para i-claim back mo possession, para maalis sila, is that you could file what we call forcible entry from the time that you were dispossessed, no? Or sa unlawful detainer, for example, hindi nagbayad yung nakarenta sa'yo at nagpadala ka ng demand letter, tapos ayaw pa rin umalis. So, from the date of the last demand, 1 year, then makapile ka ng unlawful detainer. Exclusive original jurisdiction ito ng MTC. Hindi po ito sa RTC. Ibig sabihin, dagdag pa. Ang daming ganitong kaso. Meron pang BP22. Ang daming cases. Meron pang small claims case. Take note na ang value ng small claims ngayon, 2 million pababa. Pasok ka na sa small claims. Ibig sabihin, just imagine the load of cases, no? Tapos pumasok pa itong jurisdiction. Ang dami po talaga nilang cases. That's my observation, no? Kasi parati man ako pupunta sa court, nakikita ko ang dami talaga nilang cases. Nakikita ko ang courtroom, ganyan, no? Yan na, ito sa picture, yan, sa picture. Talagang, yan ang punong-puno. Pati nga yung sa witness stand ng isang court namin dito, nalagyan ng mga files. Kawawa ang mga staff mo at saka ang judges, no? Mayroon na silang mga case decongestion officers pero kulang pa rin. Sa akin, observation. So, having said that, that's the reality. Now, that is the issue. Kasi noon po, before 2021, wala pa masyadong problema. Kasi, noong ang batas noong, just to discuss para ma-gets nyo lang, noong Republic Act 7691, no, 1994 ito, bago itong batas na first na sinabi natin na itong Republic Act 11-576, no, July 30, 2021. Now, in this, before that, itong Republic Act 7691, 1994, ang price, tingnan mo 20,000 and above RTC.
20,000 and below 20,000, usapang lupa, mga kaso sa lupa na discuss ko, MTC. During that time, at least kahit papaano, nagaanan ng konti ang MTC kasi ang bulk ng kaso nasa RTC sa mga kaso ng lupa. So, yung mga kaso ng BP22, napapagtuunan ng pansin, mabilisan, mga small claims, tsaka yung mga forcible entry, unlawful detainer, ang dami ng lang kaso eh. Tapos yung mga below 20,000 na jurisdiction ng lupa, yun na. Bakit ko ba kinikwento itong jurisdiction? Kasi importante po itong jurisdiction. Hindi nyo po mapalo ito at nagkamali kayo ng korte na i-file. Lack of jurisdiction po, dismiss ang kaso, nakabayad ka na ng filing fee. Tapos, di na-dismiss, tawa pa yung kalaban mo. Diba? So, ingat po tayo. Alam mo, minsan nagkakamali. But as much as possible, dapat ito talaga isa sa mga bagay na pag-aralan talaga na not necessarily kayo po, but yung lawyers mismo talaga. No? Even be very, very careful, pinag-aaralan ko, tapos magtatanong ako. Tapos, kayo rin po, sa ating po mga layman, at least may idea kayo, you could somehow discuss it with your lawyer. Share jurisdiction ito po. Kasi, di ba, under 11,576, 400,000 pataas is RTC and below 400,000 MTC. Ba, magulat ang lawyer, uy, alam niya. Di ba? Sabi niya, hindi kasi forcible entry to at unlawful detainer, exclusive ito ng MTC. Ganun po ba? See, I got it. Pagkumpara lang natin ang jurisdiction, ha. Tingnan mo, laki ng difference, 1994 up to July 29, 2021. Ito ang jurisdiction, no? 20,000 lang. 20,000 pataas, RTC. Tapos biglang naging 400,000. So, na-flooded nga, no? Na-flooded nga mabuti ang RTC. So, yun ang issue with respect sa jurisdiction, no? The question now is that how do we solve this problem? No? Because ito bang pagdating ng RP-Bara, nakatulong po ba ito? Okay. So, let us see, no? Republic Act 12001, June 13, 2024. Titawag dito Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Okay. Now, ang issue about sa jurisdiction, no? Regarding sa MTC or RTC, bababa ba ang mga kaso sa lupa? Kasi, since magkakaroon ng valuation system that would make the property as higher, as I discussed, no, my opinion before, because of this, tataas po yung valuation natin sa market value, pati assessed value ng property. Kasi nga, sabi natin, no, single real property valuation base and Philippine valuation standards based on international standards pa. So, I think tataas ang assessed value ng mga properties natin, mga lupa. Pag tumaas po yung value ng properties at magkaroon po ng conflict doon, kaso ng lupa na na-discuss natin, it's possible, dahil mataas siya, RTC na. So, magaan-gaanan na konti si MTC. Ang tanong, bababa ba, katulad nito, sa draft natin, ang Metropolitan Trial Court, bababawasan ba? Tapos, dadami ba ulit itong sa Regional Trial Court? Or, tatabla ba sila? I do not know. But I believe na mababawasan ang Metropolitan Trial Court, ang MTC, ang First Level Court. Ang RTC, madagdagdagan. Pero baka hindi na magbalik doon sa dating yung sa Republic Act 7691, yung 1994. Wherein flooded ang RTC, no? Hindi ko rin masabi lang na equal. Kasi ang akin sanang mind ba, my mind is just a wild opinion of mine, was that it should have been, before sana ininak ito ng Congress, ang Republic Act 12001, itong Real Property Valuation and Assessment Reform Act, dapat po, wala muna nila ininak yung batas natin na 11,576, yung pag-increase ng jurisdiction ng korte.
inuna ito at tiningnan ang effect sa valuation. And from there, magkakaroon na sila ng basis para, okay, gagawa na tayo ng bagong jurisdiction ng mga korte. At bagong jurisdiction ng korte, i-adjust natin para naman maging equal naman sila. Hindi masyado mabigat. Wala nauna ang jurisdiction ng court. Tapos pinatong kagad sa 400,000 and above RTC, less than 400,000 MTC. Tapos pinasok na naman itong RA 12001-2024. Take note, yung expanding the jurisdiction ng 11576 was in 2021. Ito, 2024, bago. Ang aking worry, baka magkaroon na naman ng disparity sa cases na i-handle. Well, sa inyo po, maling hindi nyo makita ang problem, no? But later on, if you'll be involved with some cases, ang tendency kasi, bakit hindi patatapos itong case? Kasi ang tagal, ang tagal ng because ang dami po talagang kaso, so matagal siya ma-schedule. Although meron tayong continuous trial, at saka yung to expedite, no, yung rules on para ma-expedite yung mga cases. However, sa scheduling pa rin din, no? Siyempre, kung hindi naman pwede isabay schedule natin isang araw, so first in, first out, kung sino unang papasok ma-schedule. Kung ang daming nakapending dahil nga sa daming cases. So, matagal ka pa ma-schedule. So, ibig sabihin, talagang magka-clog pa rin ang dockets, no? So, that is my opinion. In fact, aside sa jurisdiction, may effect din itong Republic Act 12001 sa filing fees. Hindi naman filing fees, ha? Ang sabi dito, sa second level court, basta second level court po, RTC po yan, ha? Take note of that. Pag sa first level court, sabi ko nga sa inyo, that is what we call MTC. Okay, let us see, ha? Ito po. Ang basihan po sa filing fee is the fair market value of the real property in litigation stated in the tax declaration or zonal valuation of the BIR whichever is higher. Ganon din po sa MTC, whichever is higher. Now, filing fee po ito. Wag po kayong malito, ha. Kasi, ang i-discuss natin kanina, jurisdiction, titingnan ang assessed value. Okay? Kung maglampas ng 400,000 pataas, RTC, di ba? Below 400,000 MTC. Ito naman, hindi ibig sabihin, pag magbayad ka, hindi yun ang computation. Ang basis po sa Supreme Court is you have to base it doon sa current tax declaration na nakalagay doon ang market value or yung zonal valuation ng BIR, whichever is higher. Yun ang basihan, no? At kasama pa ang building, ng value ng building, at yun din ang, kung may building, no? Para magbayad ng filing fee. Although sa jurisdiction, hindi kasali sa pag-compute ang assessed value ng building. Take note, ha? Different po yung jurisdiction, different po yung filing fee. So, magtaka ka, ang laki-laki ng binabayaran ko? Yes, because in most cases, 99% mas mataas po si zonal valuation. Si zonal valuation ng BIR kahit papaano nakakahabol. Kasi from time to time, sige silang pataas ng value. Now, with Republic Act 12001, magkakaroon ng one single database, no? Under Philippine Valuation Standards daw. Isa na lang sa buong Pilipinas, di ba? So, ibig sabihin, aakyat ang price ng market value. Aside yung assessed value per purpose jurisdiction, tataas, di ba? Ito, tataas din ang market value, tataas din ang ating filing fee. Problem is that, ang ginawa sana ng Congress was that, inuna nga dapat create itong 12001 kasi in this particular case, gagawa na naman ng bagong circular sigurado ang Supreme Court nito kasi ang nakalagay dito, current tax declaration at saka current zonal valuation. Wala naman yan. Mawawala na yan. Magkakaroon naman one standard value. Gawa na ng bagong circular. Yun na naman ang basis natin. So, wala na siguro yung whichever is higher there. Kasi meron na tayong circular. So, it makes things a bit complicated. So, mga litigants, those people involved, even the lawyers, even the judges especially, the justices, hirapan talaga nito, no? Yun lang ang tingin ko, no? It could have been properly addressed sana kung nauna ito bago po yung jurisdiction
ng Supreme Court, ng korte na pinasa nila in 2021. Dapat itong inuna bago yon, no? But of course, that is just my humble opinion, no? Opinion ko lang po yan, no? I might be wrong, but that is how I observe it, and I want to share it to you guys because I would like you to know what is going on inside our field also, sa practice namin, no? About sa cases and everything. Kasi minsan marami kasi nagtatanong sa akin, attorney, ang tagal-tagal na yan, hindi pa ba natapos yan? Wala pa eh, kasi wala pang desisyon, wala pa. Dapat pa daliin yan kasi dapat meron ng period. Sa wag. Ang dami nilang trabaho. You have to understand that, no? And the judges are just human beings. No? Kami rin, dumadami yung case, hindi namin ma-dispose ng private practitioner, hindi namin dispose na maaga. As much as possible, gusto namin ma-dispose lahat kaya may pumapasok na naman na bago eh. Para dispose, archive, para hindi masyado stressful ang buhay. Ganun yan siya. So, that is just my opinion. But with respect to the cases, yun po ang mga cases, no? My opinion with respect kung tataas ba ang assessed value, which I believe, which I said yes, and the filing fees, yes. But kung madagdagan ba or maging equal ba ang case handling with patungkol sa lupa ng mga kaso ang MTC, RTC, that is remain to be seen, no? So, depende si RTC or si MTC. So, with that po, I think we're done. And sorry kung hindi ako nakapag come in for quite a time because I have to grieve time because my brother died suddenly and unexpectedly, so we had to take care of something. So, pangit namang mag-vlog tayo na namatayan tayo. So, yun lang po, no? Anyway, thank you so much for watching. I will present another video lecture next time around. See you guys. Bye-bye.